Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. So tinatalakay na nga natin yung da'wah pagkatapos ng da'wah niya dun sa Taif. So nandun na uli siya sa Makkah. So dito nabanggit sina Suwaid at si Iyas na parehong taga Madina. Si Abu Dharr al-Ghifari, although may mga ulat na mas nauna pa rito yung pagmumuslim niya. Umpisa pa lang ng da'wa dun sa Makkah, nagmuslim na si Abu Dharr. At ito ngayon si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ito na yung pinuno ng tribo ni Abu Hurairah. Kasi nga dun sa naputol tayo, sinalubong siya ng Quraysh sa labas pa lang ng Makkah. Yung katulad ng kung paano sinasalubong ng mga tao, yung mga mahalagang tao mula sa ibang bansa, presidente, ganun. So, ganun siya sinalubong. Pero bukod doon, ang pakay nila, magbabala sa kanya ng maaga tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung nga sabi nila, pinaghihiwalay daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mag-asawa, mag-ama, magkapatid, at iba pa. At yung nga sabi ni Tufail, "Wallahi ma zalu bi hatta ajma'at alla asma'u minhu shay'an." Nanatili raw sila na nakikipag-usap sa kanya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa, kumbaga, lahat sila ay nagsabi na wag niyang kakausapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ajma'atu, hanggang sa nakumbinsi nga siya na hindi siya makikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ukallimu, at hindi daw niya kakausapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta shautu uduni hina gadawtu ila al-masjid kurusufan. Nagdesisyon siya sa pagpunta niya doon sa masjid, doon sa Kaaba, na maglalagay siya ng bulak sa kanyang tenga. Farkan min an yablughani shay'un min qawlihi. So ginawa niya yun para daw maprotektahan niya yung kanyang sarili, kasi natatakot siya na maapektuhan siya ng mga sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa pagpapatuloy na Tufail, "Fagadawtu ila al-masjid fa idha huwa qa'imun yusalli andal Ka'bah." Pagdating niya dun sa may Kaaba, nandun nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasala malapit sa Kaaba. Faqumtu qariban minhu, at tumayo siya malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So more or less ito rin yung kwento doon sa natalakay na natin. Doon sa Suwar min Hayatis Sahaba. So maganda na ma-review rin natin. Fa'aballahu illa ay yusmi'ani ba'da qawlihi. So wala raw ninais si Allah, liban na lamang na ang marinig niya ang ilan sa mga sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tu kalaman hasanan, at ang narinig ko ay mabuting pananalita. Fakultu fi nafsi, at nasabi na lang niya sa kanyang sarili. Wathakal ummi, o wathkala ummi. So ito yung expression ng mga Arabo. Kapag meron silang binibigyang diin, sinasabi niya, mamatay nawa ako at maging, o kaya kumbaga, mamatayan nawa ng anak ang aking ina. Kumbaga, kasawian sa aking ina, yun ang ibig sabihin nila. Ano nila to? Expression nila. Kumbaga, namamangha siya sa sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, mas nagtataka siya, bakit siya pagbabawalan ng Quraysh na marinig ang ganitong kabuti na sinasabi naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sige, wathaqala ummi. Wallahi, inni rajulun labibun syairun. Sabi niya sa kanyang sarili, ako ay, sumpa kay Allah, isang tao na matalino at makata din. Kasi hanggang sa panahon na yun, yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inihahambing nila sa mga tula.
na meron sila. Yun na yung naging nature nga ng Quran. Ang mga himala kasi ng mga propeta ay humahamon sa kung saan pinakamahusay ang kanilang mga nasyon. Ganun siya. Sa di ba naalala nyo si Saleh? Yung nasyon niya, magaling silang gumawa ng mga bahay, mga building sa pamagitan ng pag-ukit sa bundok. Kaya ngayon, si Allah, ang ginawa niyang himala ni Saleh, lumitaw mula sa bundok yung buhay na camel. Buhay na camel. At hindi ito basta-basta ang camel, malaking camel. Mas malaki pa sa pangkaraniwang camel nila. Ito'y kumakain, ito'y umiinom, hindi ito rebulto na inuukit lang. Totoong camel, buhay na camel. Pwede pa rin sila naniwala. Si Musa alayhis salam, uso sa panahon niya yung magic. Yung tungkod niya, naging totoong ahas. Mas matindi pa sa magic yun at kinain yung kanilang mga magic. Si Isa alayhis salam, uso doon sa panahon nila yung panggagamot. Si Isa alayhis salam, bumuhay ng patay. Walang makakatapat nun. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uso sa mga Arabo, yung pagiging makata, uso sa kanilang mga tula. Kaya ganun yung Quran. At kakaiba nga ang Quran. Hindi ito katulad ng mga tula. Hindi ito katulad ng mga katha ng mga tao na pangliteratura. Hindi mo siya may categorize na tula yung Quran. Kahit mga Arabo, maamin sila. Hindi nila alam ano ba yung Quran. Saan ba siya? Maihahanay. Sabi niya, Mayok fi alayyal Hasan minal kabi. So matalino siya. Alam niya kung anong pinagkaiba ng maganda sa pangit. Sa mga pananalita, alam niya. At ang naririnig niya, alam niya maganda. وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَسْمَعَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ مَا يَقُولُ. So ano bang nagbabawal sa akin? Matalino naman ako. Alam ko naman kung anong maganda sa pangit. Ibig niya sabihin, alam naman niya kung anong tama at mali. So bakit niya pipigilan ng kanyang sarili na makinig mula sa taong ito? Pain ka na hasanan, fakabaltuhu. Kung mabuti sinasabi niya, hindi tinanggap ko. So itong si At-Tufail, kumbaga, hindi rin siya magpapasindak sa Quraysh Di ba? Kumbaga, dayo lang naman siya doon. Tapos, pinagbawalan siya ng Quraysh na makinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, inisip niya, kung makikinig ako dito, wala silang magagawa. Wala silang magagawa. Baka nga kumbaga, pagdating dito to fail, dala-dala pa niya yung mga bodyguard niya. So, hindi siya papasindak. Hindi siya papasindak kay Abu Jahal at sino man sa Quraysh. Kung maganda yung sinasabi, di tatanggapin ko. Wain ka nakabihan, taraktuhot. Kung pangit, edi tatalikuran ko, iwan ko. Famakattu hatta insarafa ila baytihi fa fattaba'tuhu. So nanatili daw siya nakikinig doon hanggang sa umalis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umuwi sa kanyang bahay at sinundan siya ni At-Tufail hanggang sa kanyang bahay. Hatta idadakala baytahu, dakaltu ali. At ang pumasok na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sumunod din doon si At-Tufail, kumatok siya doon o humingi ng permiso. Fa'aradtu alihi kissata Makdami. At nung nagkaharap na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit daw niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kwento ng kanyang pagdating. Na gusto niya rin na malaman ano ba nangyayari dito. Ano bang nangyayari dito? Wa takhwifun nasi iyay. At binanggit niya sa kanya yung kung paano siya tinakot ng mga tao tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaddul udun bil karsuf. At kung paano nilagyan niya ng bulak yung kanyang tenga. Thumma sima'u ba'da kalamihi. At yung pakikinig niya sa ilan sa mga ni-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu lahu, at sinabi ni At-Tufail kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'rid alayya amrak." Ikwento mo sa akin ano ba yung pinangangaral mo, kumbaga. Fa'arada alayya al-Islam. At ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam, kumbaga nagda'wa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya.
Watala alayya al-Quran, at binasa niya sa akin ang Quran. Fawallahi ma sami'tu qawlan qat ahsanu minhu. So paki Allah, wala akong anumang salita na narinig na mas mainam pa rito. Kumbaga, mas maganda pa yun kaysa sa anumang narinig niyang tula o ano pa man. Wala amran a'dalu minhu. Wala siyang narinig na anumang bagay na mas makatwiran, mas makatarungan pa kaysa sa Quran. Faslamtu wa shahidtu shahadat al-haq. At sa pagkakataon na yun mismo, nagmuslim daw siya at sinaksihan niya ang totoong pagsaksi. Wakultu lahu, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni muta'un fi qaumi. Tunay na ako ay sinusunod sa aking bayan. Kasi siya yung pinuno dun eh. Siya yung waliyul amr. Yung lagi natin nababanggit yung waliyul amr para maging malinaw sa mga tao. Hindi porke nagpapakilalang pinuno, waliyul amr. Hindi ganun. Kasi pwede naman mag-imbento yung tao ng kung anong bagay na lang eh, para magiging pinuno siya ng ibang tao eh. Tatayo siya ng sarili niyang organisasyon na wala naman talaga siyang kakayanan na patakbuhin, wala siyang otoridad. Inimbento niya lang, guni-guni. So ito yung totoong waliyul amr, na meron talagang otoridad sa mga tao, hindi yung kung sino-sino lang. Hindi lahat na nagpapakilalang pinuno ay waliyul amr na hindi pwedeng punahin o hindi pwedeng talikuran o ano paman. So, sinusunod daw siya sa kanyang bayan. Waraji'un ilayhim, at babalik ako ngayon sa kanila, wada'ihum ilal Islam, at aanyayahan ko sila patungo sa Islam. Fadu'ullaha an yaj'ala li ayah. Manalangin ka kay Allah na magdulot si Allah para sa akin ng tanda. Fada'a. At nagdua nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kay At-Tufail bin Amr. Wa kanat ayatuhu annahu lamma dana min qaumihi ja'ala Allahu nuran fi wajhihi mithlul misbah. Kaya naging tanda nga kay At-Tufail, karama sa kanya. Siyempre, himala. Kumaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang naging paraan, nagdulutin ito ni Allah sa kanya. So nagkaroon daw ng liwanag sa kanyang mukha na parang lampara. Kung gaano kaliwanag yung lampara, di ba kapag gabi lalo na, may ilawan yung daan. So kahit araw, mapapansin mo merong liwanag yung lampara na yun. Faqala Allahumma fi ghairi wajhi. Aksya an yakulu hadihi mathla. So nung patahawalan nuru ila sautihi. Sige, yung unang lumabas na kumbaga himala. Kumbaga nilagay nga sa kanyang mukha. Maaring ano pa eh. Nandun pa sila magkasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari na. Itong pagliwanag ng kanyang mukha. Pero humiling siya. Pwede ba hindi sa mukha ko ilagay yung liwanag? Pwede bang hindi sa mukha ko? Kasi nga nakakapagtaka nga, ano. Isipin niya, baka matakot sa kanya yung mga tao. Tapos baka sabihin ng mga tao nga, pwede bang wag sa mukha ko? Kasi baka sabihin ng mga tao, kumbaga nagbago yung mukha niya o na-mutilate. Kumbaga may ginawa sa mukha niya kaya nagliliwanag. At yun nga, matatakot yung mga tao. Magiging kakaiba ito para sa kanya. Fatahawalan nuru ila sautihi. At lumipat yung liwanag nga sa dulo ng kanyang o yung mismong kanyang latigo. Meron siya daladalang latigo, siguro o pamalo para sa camel o kabayo na sinasakyan niya. Napunta doon yung liwanag. Mas okay na yun. Para ka lang may flashlight. Kaysa man yung mukha mo yung nagliliwanag, ilalayo sa iyo yung mga tao kapag ganun. Fada'a abahu wa zawjatahu ilal Islam fa aslama. At yung nga nagda'wa siya sa kanyang magulang at sa kanyang asawa. At sila nga ay mga nag-Muslim. Nabanggit na natin ito, di ba, yung doon sa Suwar min Hayatis Sahaba, na inimpose niya talaga yung kanyang otoridad sa kanyang mga kababayan. Kahit sa kanyang magulang at sa kanyang asawa. At nag-Muslim pa rin naman sila. Pero, wa'abta'a alayhi qaumuhu fil Islam. Pero yung kanyang mga kababayan, matagal
Matagal silang tumanggap sa kanyang relihiyon, kumbaga. So, hindi yung inaasahan niya na magiging mabilis ang pagtanggap ng kanyang mga kababayan sa Islam dahil siya ay merong otoridad sa kanila. Hindi ganoon ang nangyari. So ito nagpapakita rin na alhamdulillah si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, hindi niya rin pinilit yung mga tao na mag-Muslim. Oo, siya yung may otoridad sa kanila, siya yung pinuno, pero hindi niya pinilit yung mga tao. So maaring sa umpisa pa lang ng da'wa, malinaw na sa mga sahaba. Walang sapilitan sa relihiyon. Hindi pipilitin ng mga tao na mag-Muslim. Na dito nga, sa kabila ng kanyang kalagayan nga. Kasi nga yung Waliul Amr, kaya nga, kumbaga, nililinaw natin talaga ito. Yung Waliul Amr, siya yung pinuno talaga na pangkalahatan. Pinuno na pangkalahatan. Na sobrang laki ng kanyang otoridad. Sa kanya na halos nakasalalay yung buhay ng mga tao eh. Naniningil siya ng tax. Tapos, nagpapatupad siya ng mga programa ng gobyerno. Doon sa kanyang mga kababayan. Tapos maaari siya magdeklara ng jihad. Tapos yung mga tao, syempre, bago pa lahat ng ito, merong baya sa kanya. Tapos, sa sobrang laki ng otoridad niya, kung mag-aaklas sa kanya yung mga tao, hindi susunod sa kanya yung mga tao, magkakaroon ng kaguluhan. Pero hindi ganun. Ibig sabihin, hindi yun Waliul Amr. Hindi yun Waliul Amr. Nagpapakilala lang yun na pinuno, nag-aangkin na pinuno para pagharian ng mga tao. Yun ang dapat na malinaw sa mga tao. Lahat ng aya sa Quran na binabanggit doon yung Ulul Amr, ang tinutukoy doon ang mga pinuno na katulad ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yung mga pangkalahatang mga pinuno. Pangkalahatang mga pinuno na kapag tinaliwas, magkakaroon ng kaguluhan. Hindi yung kung sino-sino lang na nagtayo ng organisasyon tapos umaastang khalifa. Umaastang khalifa na para bang banal. Kumbaga yung kanyang inimbento yung mga kupar eh. Yung kanilang paghahari, banal, nanggaling sa Diyos. Yung sinasabi nila eh. Naghahari kami sa inyo kasi isang bagay ito na binigay sa amin ng Diyos. Na yung ugat nito, ginagaya nila yung nangyari kay Dawud alayhis salam na hinirang ni Allah para maging propeta at maging hari. Sa mga sumunod na mga hari noon, lalo na nung naging Kristiyano na yung Europe, o kahit sa mga Muslim ngayon, ganun yung sinasabi nila, naghahari sila dahil sa hinirang sila ng Diyos para maghari. Special sila. Actually kahit sa sa Japan, sa China, yung ibang mga relihiyon na mayroong mga hari, mayroong mga pinuno na ganito na minamana yung kanilang paghahari. So ganun din sinasabi nila. Banal daw yung kanilang paghahari. Walang ganun. Walang ganun sa Islam. Pero nga, maaring Waliul Amr pa rin sila, yung mga hari. Kasi nandun na sila sa level na malaki yung kinalaman nila sa buhay ng mga tao. E dito pinuno rito ng buburaot lang naman eh. Wala namang kinalaman sa buhay natin. Wala namang pakinabang yan eh. Na nangungubra lang yan, naniningil, yun lang. Pero wala siyang serbisyo. Mawala man siya ngayon, hindi natin mararamdaman yung pagkawala niya. Pero Waliul Amr, kapag nawala, mararamdaman ng mga tao yung pagkawala niya. Merong epekto sa ekonomiya, sa peace and order, at iba pa. Eh dito yung naghahari-harian dito, pag mamatay bigla yan, masaya pa tayo eh. Walang epekto. So, ibig sabihin, hindi yan Waliul Amr. Yung mga pinagsasabi niya, pinagsusumbong niya kung kani-kanino, na pinag-aaklasan siya o ano pa man, walang katotohanan doon. Hindi siya Waliul Amr. Saan mang timbangan timbangin, saan mang sukatan-sukatin, hindi siya Waliul Amr. Hindi siya Waliul Amr. Ito ang Waliul Amr. Ang mga katulad ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yun nga. Inaasahan niya na magmumuslim agad yung mga tao kasi may otoridad siya. Pero ang tagal, hindi agad nag-Muslim yung mga kababayan niya. Kasi nga, hindi rin naman niya pinilit yung mga kababayan niya. Hindi niya pinilit. Walakin lam yazil bihim hatta hajara ba'dal khandak. Pero nanatili na nga si At-Tufail doon sa kanilang bayan. Pero syempre nanatili si At-Tufail ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan siguro doon sa Makkah pala. Doon sa Makkah at
nag-aral kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron nga mga ulat na kasama na niya rito actually si Abu Huraira. Abu Huraira. Pero dito binabanggit na naghijra din bandang huli, lumipat na rin ng Madina bandang huli si At-Tufail pagkatapos ng Ghazwatul Khandaq sa ika-4 na taon pagkatapos ng hijra. Tapos si Abu Huraira naman pagkatapos ng Khaybar. Pagkatapos ng Khaybar siya, lumipat naman ng Madina. Wa ma'ahu sab'una aw thamanuna baytan min qawmihi. At lumipat sila ng Madina, kasama niya yung 70 na pamilya. Ay hindi, 80 pala na pamilya mula sa kanyang bayan. Napakalaki talaga na otoridad niya. Napakalaki ng kanyang otoridad. Dito wala ngang sinong pamilya dito yung isa lang yung kasabwat niya. Walang wilaya dito, walang wilayatul umur sa lugar na ito. Pero ito, naghijra siya, sumama pa yung 80 na pamilya. Ang daming tao nito. Sabihin natin kada pamilya, 4 yung tao. 2 magulang, tas 2 anak. Sabihin natin 5. 80 times 5, 400 katao yung sumama sa kanya na naghijra patungong Madina. Wakad abla fil islami balaon hasana. At siya nga ay nag-ambag ng malaking ambag sa Islam. Alhamdulillah. Wakutila syahidan yawmul yamama. At napatay siya doon na sa labanan sa Yamama. Panahon na ito ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Kalaban na nila dito yung mga Romano doon sa Syria. So doon namatay si At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Di ba natalakay na natin ito doon sa Suwar min Hayatis Sahaba? Na nanaginip daw siya, na sinusundan daw siya ng anak niya pero hindi siya inabutan ng kanyang anak. Ibig sabihin, gusto rin ng anak niya na mamatay doon siya sa Yamama, maging shahid sa Yamama. Pwede siya namatay doon. Yung anak niya doon sa ibang labanan, namatay radiyallahu anhuma. So ito yung kasaysayan ni At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Alhamdulillah, natalakay na natin siya doon sa Suwar min Hayatis Sahaba, yung talambuhay ng mga sahaba. Pero mainam na nabanggit uli siya rito para na-review natin uli yung kanyang buhay. Alhamdulillah. Sumunod na nabanggit dito na maagang nag-Muslim. Yung pagkatapos ng pagbabalik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Itong si Diman al-Azadi. Si Diman, kana min Azdi Shanu'atin minal Yaman. So galing daw siya doon sa tribo ng Asad ng Shanu'a mula sa Yemen. Yung Shanu'a, naalala niyo ito yung Shanu'a? Si Musa alayhis salam, kamukha daw siya ng mga taga roon. Shanu'a. Kasi mga tao, masyala. Ngayon lang talaga naghalo-halo yung mga tao eh. Pero nung unang panahon, hindi naman masyado naglalakbay yung mga tao kaya lumilipat ng iba't ibang lugar. Kasi isang lugar, makita mo yung mga tao doon magkakamuka, ganun yung tsura nila. Mga itaw, ganun talaga yung tsura nila, kulot yung buhok, medyo maitim, ganun. Mabababa yung height ng karamihan sa kanila. So inilarawan niya si Musa alayhis salam na kamukha daw ng mga taga Shanu'a sa Yemen. Wakana yarka min hada arri. At si Dimad daw na ito na mula sa Yemen, siya daw ay ang ano niya noon, nakilala siya bilang tagapagruqya. Nanggagamot siya ng mga may sakit. Kadima makkata pasami'a sufaha'aha yakulun inna Muhammadan majnun. So nung pumunta daw siya ng Makkah, para din mag-hajj. Narinig niya yung mga tao, yung mga tanga na taga Makkah nagsasabi, baliw si Muhammad. Kaya sabi ni Dimad al-Azdi, law inni ataytu hadha rajul la'allallahu yashfihi ala yaday. Di ba yung trabaho nga niya, parang
Parang albularyo. Albularyo siya doon sa tribo niya. Pagpunta nga niya doon, sabi, may baliw dito, si Muhammad. Sabi niya, sallallahu alaihi wasallam, sabi niya tungkol dito, sige po, kung mapuntahan ko yan, maaring pagagalingin siya ni Allah sa pamagitan ko. So, ito na yung, kumbaga, nagdesisyon din siya na puntahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, maraming di ba? Inshallah. Kumbaga, may kita natin dito. Kahit anong paninira sa'yo ng tao di ba? Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Kahit anong paninira sa'yo ng tao. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo nung nakaraan. Yung matutuwid kapag sinisiraan, tahimik lang sila Tahimik lang. Pero yung guilty, kapag binuking, yun ang nagdadrama na sinisiraan siya. Yun ang nagdadrama. Yun ang nagsusumbong kung kani-kanino na sinisiraan siya. Kasi totoo. Kasi totoo yung pagbubuking sa kanya. Yung kuno na yung karapatan niya, pinuno, ganyan, karapatan ng Muslim. Puro karapatan niya, pero karapatan ng iba, wala sa kanya. So, tutuloy natin itong kay Dimad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.